Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa Capsu ATBI Startup Incubator in Capiz State University, Dayo Campus here in Rojas City. We have Siles Food Products and Siles Kitchen and its owner, Sir Jules Dusaran. Hello, Yes, Jules. hello. Good morning po sa mga nanonood dyan. Good morning po sa lahat. Ayan. So, in a while, i-introduce natin kung ano ba ang inyong food products, ano. Pero bago yun, kamusta, sir, ngayong umaga? Kamusta? Okay naman po. Ano kasi dapat yung schedule ko dapat stupid. Ngayon sabihan ako na yun. Sabi na, sir, baka pwedeng mas maaga tayong umpisa. Sabihin ako ng staff ng ATBI. Kaya yun, ayan, minove din natin actually ngayong umaga. Ayun, para umaga habang malakas pang araw. Mas maganda kasi kapag mga ganito Pag umaga. Kasi yung active pa talaga yung alam mo naman pag dating talaga ng hapon parang nakakantok na yung init kasi ngayon, di ba? Tsaka sakto lunch break to, no? So baka yung mga on lunch dyan, makinig na kayo sa live natin dito. Habang kumakain. Makaka-adapt kayo ng mga knowledge. Tsaka magugutom pa kayo sa ating food products. Maya ipakita na natin. Pero sige, natin yan. I let you do the introduction muna, Jules. So Yes, ano sir. nga ba ang Siles Food Product? Yung Siles Food Product po, ito po yung registered name firm namin, yung Siles Food Product. We're engaged po sa production of different variants of seafood chips po. Yun po. Seafood chips chips? po. Yes po. Yun. Kasi alam mo, ang idea na to, talagang pinush ko kasi alam mo yung Capiz kasi Seafood Capital. Mayaman kasi yung sa mga isda, shells, yun. Tsaka the longest shoreline in Panay Island. Panay Island talaga. So, I think yun yung sa parang north side ng Capiz. Kaya andun yung baybay, and then mahaba siya na pwedeng pagkuhaan ng mga seafood. Yes po. Iba't ibang klaseng seafoods na mismo yung mga seafoods na yan, yung dito mo lang talaga makita. Like diwal or yung angel wings shell yan. Yan. Sige. Familiar ka, nakatikim kayo nan, sir? Ng angel wings or diwal? Hindi pa actually. Mamaya siguro, or bala ko mag-food trip ng seafoods actually. Hindi ko lang alam sa ngayon kung may diwal na. Kasi may season talaga na. Ano ba yung diwal pala? Yung diwal, shells mismo yan. Okay. Which is dito lang talaga yan makuha. Wala na sa iba. Okay. But ayun, grabe, seafood chips, very unique, very new So siguro just to sir, kasi parang startup to na business, Yes, sir. So, ano ba yung parang something new really na meron sa inyong food products? Ano yung parang bago? Ano yung parang talagang ginagawa yung bago na wala pa dati? So, since 2017, nag-start na talaga to. From lang talaga. Yung alam mo, yung binibenta mo lang talaga sa kanto, parang ganun. Kasi parang nag-uumpisa ka pa lang naman, you're exploring market pa lang naman nung time na yun. Then, yun, nag-umpisa sa yung simple pouch lang talaga, yung talagang nakikita, yung buo yung kabuuan na mismong mukha ng chips nakikita, tapos may label lang na maliit. Saan siya binibenta? Siguro parang yung kung halimbawa may kakilala kami, may kumukuha tapos binibenta nila sa mga siguro mga yung dito yung tawag sa amin yung mga tiyanggi-tiyanggi. Yun, parang gano'n. Tapos nilalako din sa depende, may city hall, parang gano'n, pinapasok nila, parang gano'n. So wait, ito bang seafood chips? Bago to, bago seafood chips actually. Wala pa akong nakita seafood chips. Ayan. Kasi yung umpisa kasi niyan, it start with my mother recipe talaga. Since high school kami, ginawa talaga ng mama ko. Pero taong yun
Tahong yun. So, tahong chips Tahong 'to? chips yun. Oh, wow. Tapos yung tahong chips na yun, parang na-adapt din ng mother ko. Kasi yung sa totoo lang, yung tahong talaga is Cavite yata yung originate ng tahong chips, eh, from Cavite. In-adapt niya, tinignan niya. Tapos gumawa siya ng sarili niyang recipe that time. Yun, dun nag-umpisa yung yung chips, yung tahong lang, yung tahong Okey, lang talaga. oo. Then po, high school pa lang naman kami no'n time na yon. Yung katulong ng mother ko, yung mga kapatid ko. Kasi may mga panganay pa, tatlong panganay pa. Ayun, yun yung nagiging katulong ng mother ko. Then, time na yon, siguro matagal din yun, eh, na bago natigil. Kasi ano, mahirap din kasing gawin yung chips. Okey. Lalo na kapag wala kang machine. Yun mahirap kasi manual lang lahat, eh. Yung alam mo sir na sa isang table lang na kahoy parang dun, parang may mantel lang. Oo. Tapos alam mo kasi lumaki din kasi kami na ano, hindi parang tama lang talaga. Kasi yung mother ko wala namang trabaho, yung father ko is electrician. And then 'pag, maagang gumigising, nagda-drive yun kasi namamasada. Kahit pa bago pumasok ng ano, ng trabaho. Kasi 6 kami, nag-aaral lahat. Yun parang yun. Then yun yung isa sa nakatulong sa amin yung paggawa ng mother ko ng tahong. Yun yung nag-ano, yun ano, yung talagang sobrang laking tulong. Yung naging problema lang, nagkasakit yung mother ko that time. Kasi alam mo, yung pagpa-process namin time na yun, yun nga sinabi ko lamisa lang tapos yung dough, personal talaga minamasa. Manual talaga, parang manual lahat. Manual made. Yung tradisyon talaga na ginagamit nila before yung mother ko. Tsaka kahit sa pagluto nga uling pa, eh. Pero alam mo yung ano, yung smoke lang, alam naman natin masama talaga sa katawan. Yun, parang isa sa dahilan kung bakit tinigil ng mother ko. Yun. Pero ang daming naghahanap. Pero yung problema lang kasi kapag mga ganong proseso, siyempre homemade lang kasi yan, eh. Kasi yun, parang, mahirap yung consistency ng paggawa ng product tapos matagalan. Yung time talaga, yung time talaga parang buong araw mo talagang gagawin yun, eh. Kasi pahirapan din, eh. Gumagamit lang dati ng botelya parang para lang mainid yung process talaga. Ano siya kasi ng dough talaga siya. Yung Pangmasa ng mixture, tinapay. pangmasa ng tinapay. Kasi yung mixture mismo, dough siya na hinaluan ng mismong fresh na roux. Okey. Pero nung time na yon, yung ginagamit ng mother ko, siguro as percentage po ng roux na ginagamit niya, like sa present ngayon sa amin, siguro ilalagay natin na sa 10 to 15% of roux lang talaga yung mismong ginagamit niya na pangdagdag doon. Kasi pangmasa, eh, hindi mo naman mabebenta ng mura, ng mahal yon, kailangan mura. Kaya yung mga mixture na ginagamit, pangmasa talaga. Parang at saka ano, hindi naman kasi nakapag-aral yung mother ko ng mga foods, kaya yun parang yun lang talaga yung nagiging ano niya, yung final product niya, parang hindi binago-bago, parang gano'n. Yun po, yun talaga. I-ano lang natin muna 'no, Jules. So, bakit parang bakit binibili ng mga tao or ba't kinakain ng mga tao ang tahong chips, yung chips, seafood chips, compared sa seafood mismo? Mas ano ba yun, mas malasa, mas masarap kainin, bakit? Ano meron sa chips? Ito po, yung curiosity talaga, normal talaga. Alam mo kasi sir, yun yung mga ano, yun yung nagiging problema kasi sa mga, alam mo, maraming mga turista na pumupunta dito, yung nagiging problema, seafoods capital, 'di ba? Kahit yung mga kinakain nilang seafoods, hindi naman nila Maiuwi. Kaya yun talaga. Okey. Yun yung nagiging ano ko, Actually, oo. yun yung naging, isang ano problema ng Oo. mga turista dito. Kasi kahit luto nga, eh, napapanis din, eh, kapag lalo na kapag binabiyahe sa init. Parang
masarap Mm. masarap yung pangpasalubong sana, pero paano kasi yun nga. So parang ano yan, yung mga turista nga na gustong i-share sa kanilang mga loved ones ang seafoods ng Seafoods Capiz, ng Capiz. masisira yun kung ita-travel mo, Yun kung di talaga. or di na fresh. Oo. So si tahong chips ang ginagawa niya or seafood chips in general, ang ginagawa niya ay para ma-share mo pa rin yung seafood yung Oo, sa inyong I mean mga parang alam mo yun na ano, pumunta ka ng Capiz pero may bitbit ka pabalik na Okay. galing mismong Okay, Capiz ito yung na ang product. ipapasalubong ko sa mga I'm from Manila, sir, eh. So Yes ito na po. ang ipapasalubong ko. Sure na bibili ako later. Yes May po. mga na-display pala dun, eh. Yes po. Ito na ang ipapasalubong ko sa aking mga friends and family. Uwi naman ako in 3 days. Yeah. So, pero parang interesting siya, no? Sige, wag na natin patagalin pa. Sige po. Ipakita na natin sa Okay po. ating camera ang ayan, tahong chips. Ano Ayun meron po. tayo dun, sir? Ito may talaba, Oh, may iba-iba kasing wow! variant yan, eh. Ito Wow! yung scallop. Talaba chips, Oo. grabe. And Sir, then as you meron can tayo see, ditong scallops chips. may yun ba yung kinuwento ko kanina, sabi ko original lang yon. Barbecue to. Oo, barbecue. Original lang 'yon. Nito lang 'yan, yung flavor. Okay. Nito lang 'yan. Ginawa ko niya, dinevelop ko talaga 'yan. Kasi may mga Natatakam na ako, sir. Sakto, lunch break tayo, eh. baka try niyo sir, kahit ngayon, try mo. Sige. Pakita mo try sa niyo camera. kahit papaano, Scallops para makita chips. nila kung ano talaga May isa pa yun. dito, sir, no? Ay, Ito kasi bago lang talaga yung malunggay. Ay, Kasi malunggay chips. supposed to be, sir, seafoods na talaga yung engaged na product sana yung ginagawa namin. Sige, ta-try ko na, Sige Okay na, po. sir. Buksan ko to. Sige, Ano sir, ba? open. Alin ba dito? Sige. Or meron ba dun na Ah. ano? Ano po, Ano, sir, open yun. recommend nyo na kainin natin Yung ngayon? recommend, mas gusto ko yung Scallop. yung scallop. Pero okay lang ba to? Kanina pa ako kumain ng ano, eh. Okay lang naman. Oh, sir, Kasi ganun lang, di ba ganun ng seafoods, parang bawal mo kainin pag wala naman tiyan mo? hindi sir, kasi Ay, okay lang. alam mo yung nagugustuhan ng mga customer, mga bumibili niyan, chine-check nila yung yung ingredients mismo. Bakit sir? Kasi mas gusto nila yung natural lahat. Oo, walang halong preservatives, yun talaga yung gusto nila. Kaya yun, ginawa ko talaga si seafoods as alternative na snacks. Walang preservatives, healthy, yun, wala talaga kahit mga Yan, try na try natin niyo. ang scallops chips. scallops yan. Okay. Sarap. Parang siyang chips. Chips talaga, sir. Yes. Yung mga binibili natin ng mga, Yes. parang siyang chips talaga yung mga binibili natin ng mga Piatos, Oo, yun. Nova. I like it, Mm. Kakain Pero pa ako. mas alternative yan Sarap, kasi healthy. Walang halong Healthy. ibang ingredients like na nilalagay natin like mga acid para lang tumagal yung product. Yan po kasi Sarap. lahat talaga I like it. naturals talaga. Kain pa ako, sir, Kain, sir, kain. Sige, sir. Sige po. Sarap, Try niyo po. nakakatakam. Ayun pwede yung pwede yung i-open yung iba sir para Yeah. may comparison kayo kung ano talaga yung flavor. Scallops. By the way, scallops. Ano ang Tagalog ng scallop? Yung scallops po, pag dito, Sorry? ano pa yun sir? Ano yung Tagalog ng scallop? Yung Ano ba siya? yung kapag dito kasi tinatawag na tikab yun eh. Sorry? Tikab. Tikab. Oo. Okay. Oo. Kasi yung scallops kasi yan na talaga yung nagiging well-known name talaga eh. Pag sinabing scallop, wala naman akong wala naman akong narinig na ibang pangalan ng scallops. Scallops na talaga yung naranasan talaga eh. Kahit saang dalhin Ito ng naman, scallops. si Tahong. Tahong chip. Yan. Nag-ano tayo dito, mukbang tayo dito. Oo. Ikaw, sir, Supposed to be sir, yung product ko Mas gusto ko to. talaga. Kasi sir, yung alam mo, walang halong tubig Walang? Walang halong tubig. Oh. Yung percentage kasi ng mismong meat na nilalagay ko nasa 60%, then yung base water nasa 40%. Yun yung nagiging fresh raw mixture niya na nilalagay ko mismo kay sa dried mixture po. So, ingredients lang niya ito, Yan lang talaga, sir. mussels, as in yung fresh na mussels. Oo, fresh mussels With talaga. flour, yung parang sa tinapay, dough, parang dough. Dough. Cassava starch, salt, Yes and po. coconut oil. Yes po. Oh. Kahit oil po, coconut yung ginagamit namin. May naman tayo kumain. Parang gusto ubusin yung buong pack eh. Mamaya, di na tayo mapagkwentuhan dito. Tapos naman, bakit kami nagpalabas ng malunggay? Alam mo kasi may mga tao kasi na concerned about their health. Kaya yung nagiging problema, lalo na may mga taong allergy talaga. Why not to na gumawa ng healthy snacks talaga. Alam mo kasi sa totoo lang, wala po talaga akong planong i-market to.
Kasi may mga anak ako, 2 anak na maliit pa, 3 years old tsaka 1 year old. Mm. Sa kanila ko sana 'to ginawa. As in Parang healthy. parang gusto ko I mean mahilig kasi sila sa ano, yung mahilig sila sa chichirya, parang yun. Pero yun, parang sabi ko, "Why not to create, malunggay chips?" Nung nag-try kong ginawa 'to, nagustuhan nila. Kaya yun yun parang ayun yung kahit 1 taong gulang na anak ko, gustong-gusto talaga yung malunggay. Kaya why not to ano na lang, why not to market the product? Kasi nakikita ko sa anak ko gustong-gusto, eh. Why not sa iba, 'di ba? At saka sabi ko may potential kasi ano, alam mo yung mga tao, yung mga health conscious talaga, yun talaga yung hinahanap talaga nila, yung alternative na kakainin nila na malayo talaga sa mga, ano na mga produkto like alam naman natin yung mga chips, 'di ba? Yung mga, yung tumatagal talaga, alam naman natin yung mga ginagamit na sangkap or preservatives na nilalagay nila, kaya't nagiging bad sa ano natin lifestyle, I mean sa So, health natin. yun din pala yung kinaganda ng mga Siles chips ano? Yes po. So, yung seafoods mashe-share mo sa Oo. ginawang chips, Oo. then meron din actually mas healthy siya Oo, sa mga healthy. Oo. chips na nakasanayan Yes po, natin. So, kasi it's also a health snack alternative. alam naman natin kahit yung mga seafoods na kinakain natin, may mga benefits tayong talagang nakukuha. Like minerals, mataas, yun yung vitamins din. Yun alam natin yun, kaya yun. So, basically kunyari kay Talabat chips, andun pa rin yung minerals, yung nutrients ng seafood, Yes. pero walang preservatives. Walang So, preservatives, healthy talaga healthy siya. yun. Yes po, yun. Paano nga ito Sir Jules ginagawa? So, sige pero siguro pa-picture lang kung ano yung parang process. So, meron kayong bibili kayo ng mga talaba, ng Yes mga po, tahong. And then paano fresh siya talaga. ginagawa? Yung ano po, yung source talaga namin kasi alam mo mayaman talaga sa source talaga ni Talabat Dito. yung mismong Capiz, yun. Bumibili kami sa market ng mga yun yung kinukuha namin ng source Fresh. kasi dun talaga yung bagsakan sa market talaga. Yun, may mga kilala kami dun na dun kami nagdidirekta. Yun, tapos may mga kaibigan din kami na, may mga coastal din na dun naninirahan. Nagda-direct kami dun. Yun yung ginagawa namin. Kaya nakakuha kami ng mga source ng fresh talaga. Yun po. So, and then meron na kayong fresh and then paano siya ginagawang chips? Paano Yung nangyayari? fresh po, 'pag dinala po yan sa production namin, hinugasan lang talaga yan sir. Okay. From, clean water, Okay. then after that, bini-blend namin yan. Bini-blend yan. Parang ano, powder o juice? Juice kasi fresh Talabat fresh juice. talaga. Yung mismong ano talaga, yung meat talaga, like talaba walang halong tubig yan. Kasi based kasi sa meat niya, yung include na yung tubig niya, eh, 'di ba? Kapag niluluto natin yan lumalabas talaga yung water niya, base talaga ng water niya. Kaya yun lahat ng sangkap na ginagamit ko, supposed to be natural, tsaka walang halong tubig. I mean sa kanya lahat talaga yung hinahalo. Yun. And then 'pag juice na siya, ihahalo siya Ihalo namin sa yung wet flour, yung mga dried Okay, na mismong sa ingredients mismo sa makikita naman sa diyan. sa mga ingredients dito, kung ano yung nandito, So, ihalo na yun yung ihalo na yung fresh flour, doon. Oo, pati yung oo, fresh oo. na seafood, pati ano, yung coconut oil, yung ganun. Hindi, yung coconut oil, yung process ka na, after Okay. after na ma-mix lahat yon, yung proseso, pina-fry namin yun. Okay. So, ang labas ng pagkamasa, parang pagka-dough, Oo. yung nung pagka-knead, Oo. ano siya, parang ano pa rin siya, yung parang Yung form of dough, parang gumagawa ka rin ng tinapay. Isi-shape niyo muna siya into chips or paano siya? Hindi. May machine po kami na ginagamit na dun po nilo-load yung mismong dough. Pinapasok lang yung dough, Oo, 'pag lumabas yun, chips na. parang magpo-form ng manipis yun. 'Pag nag-form ng maninipis, dun na po time na Ika-fry. kakating muna. Kakat. By cutting kasi Parang may cutting pinapiraso. size parang ganyan. After ng cutting po, dun nilo-load na agad namin sa Fry na. pina-fry na. Kasi ito na yun. Kasi After niyan po, hindi pa. Bini-bake namin yan. Kaya sabi ng mga tao, ang galing kasi sabi nila, mostly kasi sa mga nakakain ng chips na lalo ng mga lokal, nakikita talaga yung oil.
Ayan, Oo, as you can see naman sir, Wala walang nga, oil. actually wala. Kasi Hindi nga umano sa kamay ko, eh. bine-bake kasi namin 'yun. Oo, Hmm, after ng frying, yung process of the oiling namin parang bine-bake na lang namin. Kasi yung mga, hmm. excess oil lumalabas do'n mismo sa pagbe-bake ng Sarap kainin, product, ah. 'yun. After ng baking procedure po, pangmadalian lang naman po siguro maximum of ano po, 12 minutes po per Mm. load po. Okey na po, puwede namang i-repack. Mm. 'Yun po So, nagiging ipapackage na siya dito, proseso. lalagyan na siya dito into Oo, 'yan po, packages. ayan po. So, tsaka healthy rin siya kasi ano, eh, ayun nga baked siya, eh, baked chips siya basically na Yes ano. po, yes po. Hmm. Ito yung question ko sir, kanina kasi sabi niyo, like yung sa mother mo pa lang na manual siya Ay, ginagawa. yes, 'yun Wala po. pang machines talaga 'no? Wala, So, wala sir. parang ang dagdag niyo rin dito as a startup is minechanize or ginawa niyong machines na paggawa para mas automated, mas madami kayong magagawa, Kasi tama? ako hindi, I mean mismo nung time na 'yun matagal na bumalik, Mm. bumalik na, I mean matagal bago naibalik yung ganitong, Mm. product. Supposed to be kasi nag-start ito livelihood ng kapatid ko. Hmm. Kasi from coastal kasi alam mo yung mga coastal area, may mga program na, dun nagbibigay livelihood sa kanila, Mm. binibigyan sila ng kit. Kung I mean yung support na yun, bibigyan sila ng support, I mean kapital, kung paano nila I mean paano nila i-ano, yung perang mismong binigay or mga kit na, binigay sila paano nila yun gagamitin o paano nila at yun, nag-start mismo dun sa kapatid ko, nagtanong siya sa mother ko about sa recipe niya Hmm. before. Yun, ginamit niya as livelihood. Dun nag-umpisa, yung nag-umpisa sa sobrang tagal na nag-stop kami, dun nag-umpisa bakit, nag-umpisa ulit Hmm. yung mismong business. Mm. Pero sa kapatid ko yun. Mm. Tapos sabi ko kasi graduate ako nun, eh, Ng dito sa Capso Oo, mismo. ng ano I'm sir? a product of Capso talaga. Hmm. Foodtech po, So, food tech? industrial, oo, Oh, yes sakto po. pala. Okey, Kaya yun oo. parang nagamit ko mismo talaga Mm. yung ano, nagamit ko talaga mismo yung, kung saan talaga ako Mm. nanggaling. I mean yung alam mo kasi yung Foodtech, yung sa industrial Foodtech namin, alam mo yung ang dami kong natutunan Mm. kasi from processing to Mm. experimental, dun kasi Mm. nagbe-base lahat. Mm. Kaya parang nagamit ko talaga. Kaya Saktong-sakto. parang Mm. hindi na useless yung sabi Mm. ng pag-aaral ko ng ganito. I mean, Mm. ang laking tulong, eh, Mm. kaya siguro na-develop yung Mm. product na 'to. Mm. Ayun, dun nag-umpisa sabi ko, "Why not to start." Pero yung start namin nung nung time na nag-start kami nun, year 2017, yun talaga yung start ng Hmm. ano, nag-umpisa lang naman kami traditionally sa Mm. product namin like Mm. kung ano talaga yung recipe ng mother ko sinunod ko talaga. Mm. Alam mo dati gumagamit talaga kami ng mga fresh bawang, yung parang Hmm. gano'n. Mm. Pero ano habang tumatagal kasi tapos yung I mean yung percentage ng meat na ginagamit ko Mm. sinunod ko talaga Mm. lahat. Yung mismong flour na ginagamit niya, parang hindi pa revise lahat. Parang mismo kasi mas mainam kasi na gawin mo yung traditional way before bago mo i-adapt sa I-experiment, panibago, oo. parang experiment Siyempre, sa siyempre. panibago. Yun, dun napukaw yung ano ko, yung napukaw yung ano ko, yung innovative ko. Oo, Hmm. kasi mahilig ako mag-isip ng Mm. innovation, eh, Mm. alam mo yun, innovation. Ayun, nung time na yun, ah araw-araw nakikita ko kung paano talaga na ano, na napa-process yung mismong product. Mahirapan din, eh, kasi sabi ko nga traditional way pa before, lahat nun ano, pero Hmm. yung ano lang kagandahan lang, kasi yung mismong pagluluto namin hindi namin gumagamit ng uling naka-burner na, pero Hmm. lahat talaga yung mismong Mm. hands-on talaga ako talaga mismo, Mm. yung paghalo, Yung pag-cut, yung gano'n. tapos Manual din alam mo dati? yung kasi kapag wala kang machine nung time na yun wala pa kaming machine, traditional talaga, yung mismong harina nilalagyan namin ng oil yan. Hmm. Bakit? Kasi alam mo kapag, ni-knead mo na yan lalo na 'pag pino-form mo na yan as, chips po, Hmm.
'pag walang oil yan hindi mag-stretch yan. Kailangan lagyan ng oil. Oh, so Yun yung mga traditional way namin before. which is better now kasi nga walang oil. Walang oil as in directly talaga from the mixture dried. Walang oil. Yung oil talaga ginagamit na lang as fry talaga. Ayun. Yung frying method na lang talaga. Yun yung nagiging yun yung umpisa talaga kung paano ko dinevelop yung product. Then until na araw-araw araw-araw. Yun, maganda na yung habang tumatagal napapaisip ako, ano ba yung magiging alternative kapag pangmadali ang gawa. Yung parang araw-araw iniisip ko, sabi ko, meron ba nito? Parang gano'n, meron ba nito na gagamitin o makakita ba ako ng ganito? Tapos nag-try po ako mag-check sa mga mall kung meron ba silang manual na pasta maker. Alam mo yun? Yung Yes. kung nakikita mo sa mga hotel ginagamit nila yan yung parang Yung panglabas ng noodle, yung panglabas ng yung paglabas na flat na tapos strip, tapos paglabas parang nag-strip na. Parang yun. Yun, naghanap ako kung meron dito. At yun, may nakita ako. Saan ka nakakita nun, sir? Nakita ko nun dito, City Square. Oh, wow, Oo. okay. Yun, doon nag-umpisa na parang nakikita ko na magagamit ko talaga kahit papaano mabawasan yung pagod. Nag-invest ka na nun agad sa machine, hindi ba mahal din yung machine? Hindi man mahal kasi manual lang kasi yun. Okay. Kasi siguro nasa worth of 2,000 siguro yun. Mura lang. Mura lang. Kaya sabi ko baka meron. Kaya yun, naghanap talaga ako. Kaya nung nakita ko siya, parang yung alam mo na siguro makakatulong talaga. Mas madali na Mas madali. gumawa. Kasi alam mo, mag-uumpisa ka ng umaga, matatapos ka ng pagluluto siguro umaga din. Kasi alam mo nakakapagod talaga kapag wala talagang yun naging problema. Kaya parang araw-araw, bawat araw na yun nagpa-process ako, tinitingnan ko talaga yung yung sistema ng possibilities ng produkto kung kung paano ko maipapadali yung trabaho ko. Yun, parang dun nag-umpisa. Then until na nag-invest kami ng machine na electric talaga. Yung dun pa lang, pero yung mixer wala pa. Wala pang time na yun. Mahal yun. Parang nakikita ko talaga, i-check ko kaya kung may mga ganitong machine na from manual to electric Parang wala ka na talagang gagawin. Parang mas mabilis, parang kahit paano dati kahit naka-invest kami ng manual, parang 'di ba parang nabawasan yung pagod kasi parang nalalagay na lang, hindi na kami nag-need ng ng dough. Tapos yun, mahilig kasi ako ma-explore sa Food tech. kung anong kailangan ko. Yun naging path ko talaga yun. Then nag-invest kami kay machine. Magkano naman yung parang electrical na machine? Yung Mas mahal machine, oo. Hindi, nakabili kami nasa nung time na yon nabili namin siya mga nasa 9, 10,000. from range to 10 siguro. Pwede na. Pwede na kahit papaano. I mean, kasi ang ginagamit nyo na parang pag kumita na kayo sa mga sales nyo, meron naman kayo parang yung funds syempre para mag-invest di ba? So, yung profit nyo, doon pupunta kumbaga sa mga machines din Kasi kailangan Yes, kailangan talaga. Kasi alam mo kasi sa araw-araw na parang yung kikitain mo sana kasi sa mga orders, hindi mo na kinaya. Kasi alam mo yung demand na dumating sa'yo. Kasi kahit ganun pa lang yung sistema ng chips namin, parang pangmasa lang. Kahit papaano, araw-araw talaga kaming gumagawa. Kasi yung mabenta talaga. Pero nung time na yun, parang tahong pa lang. Tapos, why not to innovate another seafoods? Parang ito actually favorite ko yung Talaba chips. Napadami nga kain ko habang nagkikwento ko, kain naman ng kain nito. Pero by the way, magkano ang ganito? Magkano yung mga ganitong pack? Sa ngayon sir, binebenta namin yan ng pag kami mismo. Directly kapag mga malls, bazaar. Kasi may mga resellers din. May may kumukuha. So sige sir, kung sa inyo mismo direct. Kung directly na pumupunta sa amin po, pag wholesale na nga supposed to be why namin nagbibigay ng mga reseller price. Kasi mostly kumukuha naman sa amin dito. Kaya sabi ko, why not ibigay na lang natin through
wholesale price talaga. Kasi para mas mataas yung kita Bulk nila. discount ang tawag diyan. Parang May gano'n discount pag nila. marami binili, di ba? Oo, oo. Pero nagmi-minimum din kami. Hindi kami nagbibigay na Yes, parang of course. Pero syempre para kailangan niyo makakita, may kita pa rin oo, kayo. kailangan talaga may minimum kasi mahirap yung parang, ang mura ng bigay namin tapos kukunan mo na kami parang gano'n. Yung So kung bibili ako sa na lang, sa reseller, saan sino ba mga reseller pala? hindi, yung may mga channel kami kasi dito sa Roas Channel. na Saan ba nakakabili nito? Autop Hub, dito rin. 'Pag nag-walk-in ka dito may mga Prada kami Puwede rin dito bumili. puwede kasi may mga Prada kami. Dito sa ATBI Kapsudayaw po, Autop Hub sa Pueblo de Panay, yung sa El Circulo po meron din kami do'n. Nandun ako kagabi, kahapon nandun Oo, ako. may mga item kami do'n. Oh. Tapos, ano po, Bitoy sa Baybay po. Pupunta ako dun mamaya actually sa yung sa Baybay. Baybay, Oo. do'n po. Meron din kami po. Tapos ano, Martinas, meron din kami. Ano pa, M-Treats, Baking Supply, may mga local products na do'n. So kung kunwari sa Bitoys or dun sa may Pueblo de Panay magkano siya pag bibilhin ko? Hindi ko lang alam sir, depende sa kanila, hindi ako. Pero Kasi kinukuha na lang nila na yung price talaga. Okay. So kung dito ako bibili, magkano ba dito? Hindi ko rin alam. Sige. Kasi ako yung introductory price ko talaga, nagre-range talaga ako 'pag mga mall. Binibigay ko yung seafoods, lahat ng seafoods variant talaga binibigay kong ₱89 yan. Ito? Oo, ₱89. 89, ang Yes po, mura. Yung yes nasa po. punta ko 200 eh, Oh, yes po, 89. Kasi alam mo ano, gusto ko kasi yung nakakabili, yung akala nga nila mahal kasi nga dahil sa packaging na ginagamit daw Well, ang namin. ganda nga ng packaging actually. Ang ganda ng packaging. Sa packaging. Yun sabi nila akala nila mahal. Nung nag-try sila magtanong, sabi nila, okey naman pala yung price. Kaya yun yung naging ano, yung nagiging magandang access sa price naman kasi hindi siya mahal kahit papaano. Pero kahit alam naman natin yung raw na ginagamit namin is fresh na raw. Alam naman natin yung value talaga ng seafoods. Pero kahit papaano sabi ko, kung yung price mismo yung magiging sagabal sa pagbili nila, Yes, true. why not na I-ma-match mo ibenta naman yun talaga, eh, yung tama. supply, Why demand, not? and price Oo, eh. yes, parang gano'n. Alam naman natin na yung kumikita eh. Why not na ibenta na naman. Parang yun din yung nagiging ano ko, yun yung nagiging nakikita ko na So ang setup pala nito so basically binebenta niyo siya karamihan sa mga resellers. As in binebenta niyo sa kanila, then sila yung magbebenta. So sila may nagbebenta. kita na kayo from there pa lang. Yes po. Although yun nga, medyo mas maliit yung margin kaysa kung ibenta niyo siya diretso. Diretso. Pero that's good naman for the business kasi medyo sure yung benta niyo, maramihan eh. So yun parang kita niyo yun. kahit sabihin natin na ano, hindi directly nga kami nagbebenta, pero alam mo yung cycle mismo talaga. Yes. Nakikita mo yung cycle. Sa araw-araw na gumagawa ka, alam mo naman may At saka ibig sabihin nun na patuloy pa rin silang bumibili sa inyo, nabebenta nila, kumikita rin sila. Sila yung mga channels nga. Gusto ko kasi yung alam mo yung pakiramdam nila na ay masarap yung kitaan dito. Ang galing actually. Kahit papaano, ang sarap ng kitaan May dito. ano ba 'to, parang expiry na Yes po. Gaano ba katagal 4 ang na ano buwan nito? po. 4 na buwan. Matagal So na dapat po. mabenta na rin nila in 4 months. Yes. Pero I mean the fact na gano'n na patuloy silang bumibili sa inyo means it's a good product and it's a good business. Yes sir, yes po, oo. At saka dito mo lang makikita yan sa Cannabis. Kahit i-search mo talaga wala. Actually yun nga So yung parang ano nyo talaga, yung parang kumbaga kayo as a business yung new talaga is first yung seafood chips na yes po. very unique dito sa Capiz. Actually gustong-gusto ko nang ipakalat to so sana mapakalat ko sir, sa Pilipinas. Mag-uuwi ako sa Manila ipakalat kaya nga sabi ko, solid may mga target kami. I mean may target kami kasi niyan ng product man like mga convenience talaga, convenience store. Gusto namin yung parang yung ma-boost talaga yung product national. Tsaka actually this can be may future siya for a really ano nga even nga may foreigner pupuntang Pilipinas even hindi magpuntang Capiz. Yes po. They can kasi yun nga seafood. Philippines is an archipelago so rich naman talaga in seafood. Tapos healthy siya. Yes. And yun nga yung sinabi mo kanina nagawa mo siyang mura actually, nagawa siyang affordable. Yes po. I think kaya siya naging affordable kasi nga may kumbaga in-enhance nyo rin yung production yung machines, yung pag-invest sa machines na kasi kung manual yan, actually mahal pa yung sweldo sa mga tao. Kasi sa tao, manual labor. Doon mo na lang talaga yung labor So actually, talaga. nag-invest kayo for capital expenditure for like the machine.
Then yung production, mas mura na yung parang cost niya. Mas mura din yung Yes price po. nung mismong ano. At saka mismo yung raw talaga dito nanggaling sa'min. Yes, Hindi yun na pala. kami nag-aangkat sa Local, iba. grabe. I mean dito yung source talaga yung from Capiz source talaga kasi dito mayaman talaga kami sa mga seafoods kaya yun. Ito yung mga startups, ito yung mga products na kailangan natin. Gusto ko rin mapasikat sa buong Pilipinas. So, sa mga nakikinig dyan, Yes po. this will be out on YouTube and Spotify din, ano? So, sa mga nakikinig dyan, itry nyo itong tahong chips. Favorite ko itong Talabat chips and scallops chips and Sir, why not? malunggay chips. Ito, Try din natin try yung malunggay. Ayan, so try nyo. So, visit try. Capiz or sana soon, sir, meron na kayong parang channels din outside Capiz. Yes, supposed to be may Iloilo kami ngayon. Iloilo. Or sa Manila. Sa Manila may kumukuha. Meron Pero hindi pa naman yung gaano ka-active talaga sila. Kasi bago pa lang naman, alam mo sir, tumigil talaga kami. During pandemic, nag-stop talaga yung operation namin. Oo. Ang dami kasing nangyari. Kaya natigil siya. Parang panaginip din. Alam naman natin lahat. Pero hindi lang sa lahat, pero alam mo yung may isang panaginip talaga hanggang ngayon. Hindi mismo dito na naganap sa Capiz. Yes. Mahirap na yun, i-open. Pero alam ng mga taga-Capiz na parang panaginip na hanggang ngayon buhay pa rin. Oo, yun. Yan parang mahirap talaga na nangyari yun. Pero ito pa rin yung mismong Capiz talaga nabubuhay talaga sa sistema kung anong meron kami dito kasi alam naman yung Capiz talaga mayaman nga sabi ko sa seafoods, yan yung nagiging source talaga. At saka yung kayong source dito, tsaka kayo yung these are products for export actually. Yes po. Proud Capiz known product and proud Filipino product. So, yes po. Ayun. Yun po. Yun parang lang po, talagang maging positive lang talaga as always. Ang question ko din, Sir Jules, kasi you're a food tech graduate nga dito sa Capiz State University. Dito campus ba ang food tech or sa ibang campus? Sa main po. Sa main campus, yung doon sa park, yung sa parang malapit sa park. Malapit sa park. Nung time na yun ba, naisip nyo na magiging entrepreneur ka? Kumbaga talagang i-level up yung business na ito? Or hindi pa? Hindi po. Siguro, alam mo kasi, pinasok ko lang talaga to, nung time na yun. So, sa totoo lang, ang dami ko kasing, na-try na trabaho na, as sales representative. So, nagtrabaho muna after graduation? Ilang trabaho. Tapos, nagtrabaho din ako sa hotels. Nagtrabaho din ako sa, hindi naman food tech yun. At least dito, food tech talaga. Nagtrabaho din ako sa fast food. Parang ganun. I mean, nakikita mo yung kahit anong effort mo talaga. Parang kahit anong effort mo sa trabaho mo, yung kita mo walang pagbabago. Parang napukaw din ako doon. Totoo, napukaw din ako talaga doon, sir. Yun talaga yung isa sa pumukaw sa akin. Bakit? Pinasok ko din yung pagnegosyo. Ang kita niyo ba, Sir Jules, ngayon dito sa seafood chips ay daig na yung kita nyo dun sa... Oo, isang araw lahat. Parang ganon. Parang yung 15 days, parang kaya na nga. One day? Parang ganon. Wow! Parang ganon. Parang may posibilidad pala. Yung parang ganon, di ba? Hindi naman sa araw-araw. Pero pwede pala. Actually, Sir Jules, yan ang gustong-gusto ko. Kaya din kasi ako I'm based in Manila. Nag-interview ng mga startup founders, mga businessmen. Tapos, na-discover ko when I go here sa mga Capiz, sa mga outside Manila, mas nagiging entrepreneur yung mga nag-aral dito kasi mas may pera actually sa business di ba? Kaysa kung mag-empleyado ka, kaysa kung magtrabaho ka. So actually, mas nagiging entrepreneurs pa nga yung mga tao dito, yung mga kayo mismo. So actually, tuwang-tuwa ako lagi pa nag-interview ako ng mga tulad nyo kasi hindi lang kayo nag-business, hindi lang kayo nag-entrepreneur just for the sake of it. Pero kundi dahil kumikita kayo at successful kayo sa ginagawa ninyo. And meron pa kayong nagawang bagong produkto na healthy, innovative, and proud Filipino product. So, grabe. Alam mo sir, hindi lang naman yung interest ko talaga dito sa product namin is for own sake talaga namin. Alam mo kasi,
bawat bili mo talaga ng chips na ito, parang nakakatulong tayo sa mga community, lalo na yung Pati sa mga seafood fisher, yung mga fisher folks talaga community. Kasi yung alam mo yung livelihood talaga nila, parang doon nakatoka lang eh. Yung kinikita nila mismo sa shells, parang doon naghahanap ng mga buyer. Alam mo, doon pa lang, nakakatulong ka na eh. Kasi nagiging buyer ka nila sa mga, parang ganun. Parang kung paano natutulungan nila Bitoys ng mga channels no, kayo din, natutulungan nila yung mga fisher folks na. Yeah, parang may cycle. Galing. Kaya sabi ko, yung goal ko talaga, is yung product ko from national to export. Yes. Kasi bakit gusto ko? Kasi sabi ko nga, hindi lang sa own interest talaga sa product namin, kundi nakakatulong tayo mismo sa community sa community natin. Livelihood talaga yan. Yan nagiging livelihood din nila. Kaya sabi ko, lalo na ngayon, every year na yung red tide, di ba? Yun na nagiging problema. Kasi hindi nila mailabas yung source nila. Kasi namamatay na, lumalaki. Tapos yun nagiging problema nila. Kaya why not become value added? Yeah, tsaka true yun. Dapat nga talaga as a country, ito yung mga tinutuunan natin na products kasi nakakapagtaka na yung mga farmers and fishers natin na ating source of food. Hindi sila ganun kayaman. When in fact, dapat mayaman sila kasi sa kanila nagagana yung pagkain natin. So, tama. Actually, tama, diba? Siguro ang problem nga rin is kailangan pa ng mga more science is napakalaking step na nito eh. Pero kailangan talaga ng ganitong products para talaga mas ma-uplift ang agri-aqua natin. Yes po, talaga po. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Speaking of Agri-Aqua, nasa Capsu Agri-Aqua Technology Business Incubator tayo ngayon because you're also incubated here. I also want to ask you, Sir Jules, paano nga ba kayo napunta dito kay Capsu ATBI? And paano nakatulong ang ATBI sa inyo? Nung time na yon kasi, yung former manager namin, Sir Prince pa yun. Sir Prince, yun. Dati kasi siya sa DOST. Directly kay DOST talaga siya. Then, nung time yun, may yung professor ko sa college, which is close kami nun eh. Hi Sir Ace. Shout out Sir Ace. Siya yung talagang tumulong sa akin. Alam mo, nung time na nilabas ko yung produkto, sabi na, why not to humanap tayo ng mga local na mag-a-assist sa product. Then, yun, kasi yung wala pa yung building ng DOST before diyan sa mismo. Bago nga daw. Tapat, diba? Kita mo yung sa tapat yung DOST.
under talaga sila sa loob ng Capsumain doon sa loob. Doon talaga yung office ni ST4. Doon kaya napunta kami doon. Yung product mismo pinresent namin. Tapos tinanong kami ni Sir Prince nung time niya na part pa sa doon kay DST. Sir, ano ba yung need at kailangan mo sa produkto? Sabi ko, trainings, sabi ko, packaging and labeling, yun. Kaya doon nag-start na nakilala ko si Sir Prince. Tinulungan kami nila na, yun, sa labeling. Binigyan kami ng mga kit. Ang laking tulong sa amin. Parang doon nag-umpisa. Then, So itong packaging, Sir Jules, na ito is dahil lang din sa dito? hindi po. Or- Siguro, then, alam mo naman kasi nag-explore. Okay. Lalo na yung mga mismong layout talaga. Ginawa ko talaga yan. In my own, talaga. May layout artist talaga. Pero lahat ng details talaga, yung mismong pangalan, Yung logo din. logo, pinipicture out ko nila. Lahat sabi ko, kaya ito yung gagawin. Parang lahat na yan, nanggaling talaga. On my own talaga. Yun. Doon, after nun, hindi ko alam na nag-open sa ETBI, Capsu. Just hindi ko din alam. 2017 ba to? 2018? 27. Yun, time na yun. Pero, time na yun, year na yun na pumasok sa ETBI, 2019. 2019. 18 ata, 18. Basta kami yung pioneer talaga ng ETBI dito. Mag-opening talaga. At saka actually isa to sa mga unang TBI sa Pilipinas. Oo, kami talaga yung pioneer na pumasok dito. Na naging part ng program na to. Then yun, hindi ko alam na yung nag-message Sir Friends sa akin na if willing daw ako na mag-enroll sa kanila dito sa ATBI. And then why not to grab the opportunity? Kasi alam mo, ito naman talaga yung gusto ko eh. Yung tutulungan talaga. Kasi promotion din eh. Yung tutulungan ka ng local, magpapa-assist ka. Yung ito yung magiging path ng boost ng product. Kailangan mo talagang i-grab yung opportunity kasi yung opportunity hindi sa lahat. Hindi talaga sa lahat yung opportunity. Kasi alam mo, maraming mga businesses dito na hindi naman sila under by ATBI. Yeah. Kaya sabi ko, ang swerte namin. Totoo, ang swerte namin. Kasi alam mo, yung ATBI, ang daming naitulong. Ang daming naitulong. From how we grow as entrepreneur po. Alam mo yun, lahat binivisualize nila kung anong gagawin namin through marketing, mga financing. Yun, ang dami talaga. From basic to talaga to advance. Alam mo yun, yun talaga yung sobrang nagustuhan ko sa support ni ATBI. As in talaga, sir. Ang dami, lalo kapag may mga seminars, pinapapunta kami, may mga invitation kami. Tsaka usually ngayon, sagot din naman yan, no? Funded din yan. Funded naman. Pero alam mo, yung how lucky you are talaga. Parang, sabi ko, hindi lahat. Baka hindi lahat na magiging part dito. Yun. Yun naman talaga yung parang Oo. role din ng mga incubators. And Yes, very thankful tayo sa mga Yes TBIs po, kasi as in talagang well, you already had the product pero yung Yes. parang talagang May kulang pa. turning it into business Yes, talaga. parang Yung may kulang pa kapag hindi ka nagiging part nila. Yes. Parang ganun, kailangan mo talaga sila. So as in, business talaga kayo na Oo. compliant, tapos may market, nakakabenta, regular, systematized. Yun talaga, I think yung parang nurturing na ginagawa ng mga TBIs. I just have one last question, Sir Jules. Yung sa mga channels niyo, paano sila nakuha pala? Yung sila Bitoys nga, yung sa Pueblo, paano nyo na... True, na lang siguro, sir. Yung challenge mismo when it comes sa market din namin. Alam mo, yung band kasi ng mga kasamaan ko, I mean, may mga MSME, alam mo, may mga association din kami. Parang alam mo yung band namin na, huy, lagyan mo ako dito. I mean, parang ganun. Huy, puntahan mo sa ganito. Tapos yung iba, siyempre, from Bazaar, yung iba, from Bazaar na din. Doon, parang nakakapag ka ng mga client din. Parang nakapag-encounter ka. Yun yung mga kagandahan. Yung when it comes sa market talaga, kailangan through, hindi lang through, maganda yung through social, media.
media, tsaka maganda na din yung mismong personal talaga na Yes. nakikita. Yeah, true, I mean, true. alam mo kung anong kagandahan kapag ikaw mismo through market nandyan ka. Yung alam mo pag tumikim mismo yung tao pag sinabi ang sarap, parang alam mo yung feeling na I can oo, say that. Ang parang sarap. gusto Ang dami ko na nakakain dito. Nagkikwento ko dyan, sir. yan, ni Malunggay. Kamusta yung Actually, Malunggay, gusto ko rin sir? to. Pero may halo to na cheesy sour Yung cream. flavor lang, pero all naturals talaga yan. Meron din malunggay chips na walang flavor. Original. Original, oo. Yung flavor niya mismo, yung twist of talaga, yung twist of garlic. Yun lang talaga yung original twist of Pero garlic. grabe, tuloy-tuloy ako kumakain dito. Oo. But okay siya, sobrang sa mura nga niya. Pwede siya like yung snacks mo habang nagtatrabaho, Ito, habang 79 lang nag-aaral. 79 lang to, grabe. 79 lang to. Sulit, sobrang sulit. Yan nga. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ay, sige. Puntahan na natin yung parang yung parang future plans and vision nyo. Kasi ako na-vision ko to, na normal snack siya ng mga estudyante, hindi lang sa Capiz, hindi lang sa Region 6. Buong Pilipinas. Uso sa mga estudyante, buong mundo na, sir. Buong mundo, yes, sir. Kasi alam naman natin talaga. Ano nga ba yung vision nyo? Alam naman natin talaga yung ugali natin. Mahilig talaga tayo sa kutkutin. Alam mo yun. Mahilig talaga tayo na bumibili tapos kahit saan lang tayo makapag like mall, kahit lumalakad, kumakain, nagta-travel, kumakain. Parang bago, sabi nga, bago ka kumain nag-snacks ka pa. Parang ganun. Kahit saan mo dalhin. Kahit nag-study ka, parang ganun. I mean, kahit nga kahit nga nag-meeting or sa mga seminar, yes, alam mo no, yung parang hindi na hassle na yun na. Mag-open ka lang, kakain ka, nakikinig ka lang, parang ganun. Parang ang daming access niya. Kaya alam mo kaya alam mo yung industry ng mga chips producer talaga, wala kang halos nakikita na bumagsak. Diba? Kasi lahat tayo nag-stocks. Parang ganun. Yun, nagiging habit kasi ng mga tao na kumakain ng snack. For regional, hindi lang regional, kundi national. Hindi lang national, kundi international. Ayan, ang future ni Siles Food Product. Saka yun po, yung goal ko na din po na kapag, yung goal ko kasi na kapag lumaki yung business namin, hindi lang po para sa akin. Alam mo, parang nare-retain natin yung pagtulong mismo sa mga community. Nabibigyan ng trabaho, nabibigyan ng livelihood. Yung mismong kinukuha natin ng source. Ang laking tulong sa kanila. As in po. Ang daming, I mean, ang dami nating natutulungan. Kaya sabi ko nga, isang pack lang ng kagaya ng talaba. I mean, may natutulungan na tayong isang pamilya. Parang ganun. Di ba, sir? Di ba? Parang bumili ka ng isa, pero nakakatulong na rin sa isang pamilya. Snacks na nga, nakatulong pa sa mga pamilyang Pilipino. Yes, tama po. Ayun. Sige. Ayun, thank you very much, Sir Jules. Ano lang, siguro baka may nakikinig. If our listeners want to know more about you, maybe meron gusto mag-partner, investor, or any baka reseller channel. So sa mga gustong mag-direct message po, may page po kami which is Siles Kitchen. Makikita naman yan sa FB page po namin. Then po, may contact number, you can call naman po. Yun lang naman po yung gusto kong anytime po, pwede po silang mag-contact doon. Sige, so mag-message doon. Check na lang yung Facebook page, Siles Kitchen. Siles Kitchen po. Ilagay ko din sa description. Sige so,
Doon lang kayo mag-message and andun din ang contact ni Sir Yes, Jules Jules pa. Dusaran. Dusaran. Yes. So, Yes pa. thank you so much, sir. Sir, thank you so much, sir. Thank you. Sir Jan. And pasikatin natin ang Talabat Chips actually. Sabi nga sir, di gusto ba, ko. yung kangkong chips nga Mm-mm. naging global Yes, product. Why not na Why not Talabat Chips? Tahong chips. seafood chips? Scallop chips. And ayun, Ikaw, thank you sa mga nakinig. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you very much to our 58 patrons. This episode is super powered by AskLexPage Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DiviCode Technologies Incorporated, ID Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, One Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.